Magandang araw sa inyong lahat, mga pusong nakikinig. Ako si Clara at welcome sa Kwentong Puso. Dito, ang bawat hinaing, bawat luha, at bawat pag-ibig ay may sariling tinig. Minsan, ang tadhana ay mapaglaro. Paano kung ang mukha na dapat maging daan mo sa pangarap ay siya palang magiging dahilan ng iyong pinakamatinding pagdurusa? Ito ang kwento ni Lia. Isang dalagang binitbit ang pag-asa sa Maynila, pero sinalubong ng puot na nakatago sa nakaraan. Sa isang marangyang tahanan, sa gitna ng isang piging, isang salita ang magsisimula ng lahat. Masarap itong adobo. Ang boses ni Sir Mark de Villa ay mahinahon, pero sapat na para marinig sa gitna ng marahang tugtugan at tawanan ng mga bisita. Nakatayo lang si Lia sa gilid ng mahabang lamesa, naghihintay kung may kailangan pang iabot. Parang luto ni. Hindi na natapos ni Sir Mark ang sasabihin. Tila may naalala siyang hindi dapat banggitin. Pero huli na ang lahat. Isang tinidor ang bumagsak sa plato. Ang tunog, kahit hindi kalakasan, ay parang kulog sa pandinig ng lahat. Tumahimik ang mga bisita. Ang mga mata ni Ma'am Angela de Villa ay parang nag-aapoy habang nakatitig. Hindi sa asawa niya, kundi kay Laya. Of course, nagsalita si Angela. Ang bawat salita ay matalas, puno ng lason. Kahit anong lutuin ng babaeng yan, magugustuhan mo. Tumayo si Angela. Dahan-dahan siyang lumapit kay Laya. Ang kanyang mamahaling bestida ay sumasayad sa makintab na sahig. Huminto siya sa harap ng dalaga. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Sabihin mo sa akin, anong gayuma ang ginagamit mo? Tanong ni Angela. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Itong mukha mo? O baka naman, may iba kang iniaalok kapag hindi ako nakatingin. Naramdaman ni Lia na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakatutok sa kanya. Hindi po, ma'am. Yun lang ang lumabas sa bibig niya. Halos pabulong. Ngumisi si Angela. Huwag kang magmaang-maangan. Alam ko ang estilo ninyong mga mahihirap. Akala nyo, dahil lang kamukha mo siya, may karapatan ka na. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para sampalin si Lia, kundi para ituro ang mukha nito. Pero kahit kailan, hinding-hindi mo siya mapapantayan dahil may isang bagay na hindi mo mababago. Lumapit pa si Angela at bumulong malapit sa tainga ni Laya, pero dinig ng buong silid. Ang amoy. Kahit anong gawin mo, dala-dala mo pa rin ang amoy kahirapan. Parang may bombang sumabog sa loob ng dibdib ni Laya. Humina ang lahat ng tunog sa paligid. Ang nakikita na lang niya ay ang mapanuyang ngiti ni Angela. Para siyang nalulunod. Bakit? Ito ba ang kabayaran sa lahat ng pagsisikap niya? Ang pagtitiis na malayo sa nanay niyang may sakit? Ang mga gabing halos hindi siya natutulog para lang masigurong maayos ang lahat sa bahay na ito? Hinigpitan niya ang hawak sa laylayan ng kanyang puting apron. Doon siya humugot ng lakas. Ang dignidad. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ma'am Angela. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, pero pinigilan niya. Pasensya na po, ma'am, sabi ni Laya. Ang boses niya ay mahina, nanginginig, pero malinaw. Malinaw na malinaw. Pero ang dignidad ko po, hindi nabibili. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong dining hall. Walang sino man ang makapaniwala sa narinig. Ang katulong na sinabihan ng masasakit na salita ay sumagot. Nawala ang nanggisi sa mukha ni Angela. Napalitan ito ng purong galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang dumapo sa mukha ni Lia. Pero hindi ito nangyari. Isang anino ang mabilis na gumalaw. Bago pa man dumampi ang palad ni Angela, may humawak na sa braso nito. Si Mark. Tama na, Angela. Ang boses niya ay malamig.
Binitawan niya ang braso ng asawa. Hinubad ni Mark ang kanyang itim na Amerikana. Sa harap ng lahat ng kanilang bisita, ipinatong niya ito sa nanginginig na balikat ni Leah. Ang bigat at init ng damit ay parang isang yakap, isang proteksyon. Tumingin siya sa mga mata ni Angela. Walang emosyon, pero puno ng pagkadismaya. Tapusin mo na itong sirko mo. Nakasara ang pinto ng maliit na silid sa likod ng kusina. Ito ang mundo ni Laya. Isang katre, isang maliit na aparador, at isang bintanang nakaharap sa pader. Dito, wala ang mga mapanuring mata ng mga bisita. Wala ang nakakapasong titig ni Ma'am Angela. Ang bigat ng Amerikana ni Sir Mark ay nasa balikat pa rin niya. Amoy pabango ng mayaman. Pabango ng isang mundong hindi para sa kanya. Dahan-dahan niya itong hinubad, tiniklop ng maayos at ipinatong sa ibabaw ng katre. Tapos na. Aalis na siya. Hindi na niya kaya. Ang bawat salita ni Ma'am Angela ay parang mga bubog na tumusok sa puso niya. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang pagkatao niya ay tinatapak-tapakan na parang basura. Binuksan niya ang luma niyang bag. Inilagay niya doon ang iilang piraso ng damit, ang suklay, ang rosaryo na bigay ng kanyang ina. Habang nag-iimpake, ang galit at kahihiyan kanina ay napalitan ng isang matibay na desisyon. Mas gugustuhin pa niyang magtinda ng sampagita sa kalsada kaysa manatili dito. Babalik siya sa Batangas. Hahanap siya ng ibang paraan. Kahit anong paraan. Biglang nag-ring ang luma niyang cellphone. Ang tunog, parang lata, ay sinira ang katahimikan ng silid. Number ng ospital. Kinabahan siya. Hello po, Doc? Miss Ramos, sabi ng boses sa kabilang linya. I'm sorry to call this late, but your mother... Nagkaroon siya ng complication. We need to perform an immediate surgery. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Leah. Opera po. Agad-agad. Pero okay naman po siya kanina. 'Di ba? Her condition is unstable. Kailangan na itong gawin within the next few hours. Ang problema, Miss Ramos, kailangan ninyong mabayaran muna ang at least kalahati ng bill para ma-schedule ang operating room. Magkano po yun, Doc? Nanginginig na tanong ni Leah nang marinig niya ang halaga na paupo siya sa gilid ng katre. Isang halagang kahit sa panaginip ay hindi niya mahahawakan. Bigla, pumasok sa isip niya ang isang alaala. Ang unang araw niya dito, ipinatawag siya ni Ma'am Angela sa opisina nito. May ibinigay itong sobre sa kanya. Ito, sabi ni Angela noon, hindi man lang tumitingin sa kanya. I already paid the initial hospital deposit. Isipin mo na lang na advance yan sa sweldo mo. Now, I expect you to work hard. Maliwanag? Ang perang yon, ang tulong na yon. Ngayon niya naintindihan. Hindi iyon tulong. Iyon ay isang kadena, isang tanikala na itinali sa leeg niya. Hindi siya makakaalis. Tumingin siya sa kanyang bag na halos puno na. Ang pangarap ng paglaya, naglaho sa isang iglap. Tumulo ang mga luha niya, hindi na napigilan. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang litrato ng kanyang ina sa basag na screen. Nakangiti ito kahit may mga kulubot na sa gilid ng mga mata. Ang nangiting iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hinaplos niya ang screen. Para sa inyo, Nay. Bulong niya sa hangin. Kahit ano, titiisin ko. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Pagbukas niya, nakatayo doon si Ma'am Angela. Nakapantulog na ito pero ang mga mata ay gising na gising. Tumingin ito sa bag na nasa ibabaw ng kama. So, nag-iimpake ka na pala, sabi nito. Malamig ang boses. Hindi sumagot si Leah. Don't be stupid, patuloy ni Angela. Saan ka pupunta? Uuwi ka sa inyo? Anong ipapakain mo sa nanay mo? Ang dignidad mo? Bumagsak ang balikat ni Leah. Bawat salita ay isang sampal. Aalis ka? Tanong ulit ni Angela. Ang boses ay may halong tagumpay. Paano ang nanay mo?
Iyon na. Ang mga salitang yon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa ni Leah. Niyuko niya ang kanyang ulo. Talo na siya. Isinara ni Angela ang pinto at naiwan si Leah sa dilim. Makalipas ang isang oras, tinawagan ulit ni Laya ang ospital. Nakiusap siya sa nurse na kung pwede ay makausap niya ang kanyang ina. Kahit sandali lang. Narinig niya ang mahinang boses ni Aling Nena sa kabilang linya, tila nahihirapan. Anak, Laya. Nay, ako po ito. Magpagaling po kayo ha. Huwag po kayong mag-alala sa bayarin. Isabel. Bulong ng matanda, tila wala sa sarili. Patawarin mo ako, Isabel. Kumunot ang noo ni Laya. Nay, si Leah po ito. Pero wala na siyang narinig kundi ang mahinang paghinga. Siguro, dahil lang sa gamot, naisip ni Laya, kung sino man si Isabel, siguro ay isang kaibigan niya noon. Sa labas ng silid ni Laya, sa pasilyo malapit sa opisina ni Sir Mark, may isang anino na yumuko. Si Celia, ang katulong na palaging nakangiti kay Laya. Maingat niyang pinulot ang isang silver na hair clip na nalaglag ni Laya kanina. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Nang makitang walang tao, itinago niya ito sa kanyang bulsa. Isang maliit, tuso na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, walang nangyari. Parang isang masamang panaginip lang ang gabing iyon. Nagpatuloy ang lahat sa normal. Si Ma'am Angela ay umalis papuntang opisina. Matalim pa rin ang tingin. Ang mga ibang kasambahay ay umiiwas makipag-usap kay Laya. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Si Laya naman ay nagtrabaho na parang walang nangyari. Naglinis, naglaba, nagsilbi. Pero sa loob-loob niya, may nagbago na. Ang dating respeto ay napalitan ng isang malamig na pagtitiis. Si Sir Mark lang ang iba. Hindi niya binanggit ang nangyari. Pero napapansin ni Laya, palagi siyang tinitingnan nito. Hindi tingin ng isang amo sa katulong, kundi tingin ng isang taong nag-aalala, nagtataka. Sa loob ng 2 araw, pinanood ni Mark si Leah. At habang pinapanood niya ito, lalong lumalalim ang hiwaga. Isang hapon, habang nag-aayos si Laya ng mga libro sa library, napahinto si Mark sa may pintuan. Ang paraan ng pag-aayos ni Leah, nakagrupo ayon sa kulay, hindi sa author, ay eksaktong-eksakto sa ginagawa ni Isabel noon. Isang maliit na bagay, pero para kay Mark, iyon ay isang pahiwatig. Kinabukasan, habang naglalagay si Laya ng mga bulaklak sa florera, muli siyang napansin ni Mark. 3 puting rosas, 2 puting carnation. Iyon ang paboritong arrangement ni Isabel. Nagkataon lang ba ang lahat? O may mas malalim na dahilan? Ang pagiging magkamukha nila. Hindi kaya. Samamantala, may ibang aninong gumagalaw sa bahay. Alam ni Celia na galit si Ma'am Angela. Alam din niyang sa galit na yon, may oportunidad. Isang hapon, nang alam niyang paakyat na si Angela sa kwarto, pumasok si Celia sa opisina ni Sir Mark. Kunwari ay magpupunas ng alikabok. Maingat niyang inilabas ang silver na hair clip ni Leah mula sa kanyang bulsa. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mga papeles sa lamesa ni Mark. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang ebidensya ng isang kasalanang hindi naman nangyari. Paglabas niya ng opisina, sakto namang dumaan si Angela. Nagkunwari si Celia na nagulat. Ay ma'am, magandang hapon po. Hindi sumagot si Angela, pero nakita niya ang bahagyang pagbukas ng pinto ng opisina ng asawa niya. At sa ibabaw ng lamesa, kumislap ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Ang hair clip ng katulong. Isang ugatang pumitik sa sentido ni Angela. Ang hinala niya, ang galit niya, lahat ay nag-aapoy muli. Kinagabihan, hindi mapakali si Mark. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Umakyat siya sa 2 palapag, sa isang silid na matagal nang nakasara.
Ang kwarto ni Isabel. Pagpihit niya ng doorknob, bumukas ito. Hindi na nakalock. Ang amoy ng lavender at lumang libro ay sumalubong sa kanya. Walang nagbago, ang lahat ay nasa ayos, na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Nilapitan niya ang bookshelf. Hinaplos niya ang mga libro, isa-isa. May isang libro doon na palaging binabasa ni Isabel. 100 Years of Solitude. Kinuha niya ito. At mula sa likod ng libro, may nahulog na isang bagay, isang lumang litrato. Nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga ang isang batang-batang Isabel. Nakangiti. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang babae, nakaakbay sa kanya. Ang babae ay simple lang, pero ang nangiti nito ay pamilyar. Tinitigan ito ni Mark ng maigi. Puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang babaeng kasama ni Isabel sa litrato. Kamukhang kamukha ng nanay ni Lia, si Aling Nena. Paano? Bakit? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mark! Nakatayo doon si Angela. Ang muka ay namumula sa galit. Nakita niya ang litrato sa kamay ng asawa. Ano yan? Bakit ka nandito? Sigaw niya. Lumapit siya at pilit inagaw ang litrato. Nakita niya ang mukha ni Isabel. Hanggang ngayon, siya pa rin ba, Mark? Ang boses ni Angela ay basag, puno ng sakit at selos. Pati ba sa anino niya, magkakasala ka? Hindi pinansin ni Mark ang sinabi niya. Ang isip niya ay lumilipad. Ang litrato sa kamay niya. Ang mga kilos ni Laya. Ang pangalan ng nanay niya. May connection. Isang koneksyong hindi niya maintindihan. Isang sikretong itinago sa loob ng napakaraming taon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mark na ang galit ni Angela kay Laya ay hindi lang simpleng selos. Ito ay takot. Ang sigawan sa kwarto ni Isabel ay nag-iwan ng isang makamandag na katahimikan sa buong mansyon. Hindi na nag-usap si Mark at Angela. Si Mark ay nagkulong sa kanyang opisina. Ang isip ay gulong-gulo. Si Angela naman, sa unang pagkakataon, ay hindi lang basta galit. Siya ay natatakot. Ang litratong iyon, ang koneksyon. Para sa kanya, si Laya ay hindi na lang isang anino na nakaraan. Siya ay isang multo na bumangon para sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Siya ay isang banta at ang mga banta ay kailangang alisin. Kinagabihan, habang si Lia ay nagpupunas ng sahig sa kusina, tinawag siya ni Celia. Laya, pahinga ka na muna. Sabi nito, may kasamang matamis na ngiti. Ako na dyan. Mukhang pagod ka na Sa loob ng ilang linggo, si Celia lang ang tanging kaibigan ni Lia sa bahay na yon. Ang kanyang nangiti, ang kanyang mga kwento, ang nag-iisang bagay na nagpapagaan sa loob niya. Salamat, Celia, sagot ni Laya. Nagpapasalamat sa kabaitan nito. Hindi alam ni Laya. Pagtalikod niya, ang ngiting iyon ay naglaho. Pinalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Kinabukasan, ipinatawag ni Angela si Celia sa kanyang silid. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa bintana ang nagbibigay liwanag. Celia, sabi ni Angela habang inaayos ang mga alahas sa kanyang drawer. Matagal ka nang nagsisilbi sa akin, hindi ba? Opo, ma'am. 10 taon na po. At sa 10 taon na yon, naging mabuti ako sa'yo, sa pamilya mo. Napakabuti niyo po, ma'am, sagot ni Celia, nakayuko. Kumuha si Angela ng isang makapal na bracelet na gawa sa ginto. Kumikinang ito sa dilim. Itong si Lia, I have a feeling na hindi siya mapagkakatiwalaan. May masama siyang balak. Hindi umimik si Celia. Alam niya kung saan papunta ang usapan. Gusto kong turuan siya ng leksyon, sabi ni Angela at inilapag ang bracelet sa palad ni Celia. Ang bigat ng ginto ay parang bigat ng isang utos. Isang leksyong hinding-hindi niya malilimutan. Naintindihan ni Celia ang lahat. Makalipas ang isang oras, habang si Lia ay nagwawalis sa sala, tinawag siya ni Celia. Laya,
Pinapatawag ka ni Ma'am Angela sa library. Pumasok si Leah sa library. Naroon si Angela, nakaupo sa likod ng kanyang mamahaling lamesa. Nakatayo sa tabi nito si Aling Tasing, ang pinakamatandang kasambahay. Ang hangin ay mabigat. Leah, simula ni Angela, ang boses ay kalmado na nakakatakot. May nawawala akong gamit. Isang gintong pulseras. Po, nakita mo ba? Hindi po, ma'am. Hindi po ako pumapasok sa kwarto ninyo kung wala po kayo. Tumawa si Angela, isang tawang walang saya. Talaga ba? Celia, pakicheck nga ang mga bulsa ng apron niya. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Po? Pero bakit po? Lumapit si Celia. Ang mukha ay nagpapakita ng awa. Pasensya na, Leah. Utos lang. Ipinasok ni Celia ang kamay sa bulsa ng apron ni Leah. At paglabas nito, hawak niya ang kumikinang na gintong pulseras. Napatigil ang paghinga ni Leah. Imposible. Ano mo ito? Tanong ni Angela. Tumatayo. Anong masasabi mo, Laya Ramos? Magnanakaw. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa mga salitang binitawan niya noong gabing iyon. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Pagtanggi ni Leah, ang boses ay nanginginig na. Pero wala nang nakikinig. Tumingin siya sa paligid. Si Aling Tasing ay nakayuko. Takot. Si Angela ay nakangisi. Nagtagumpay. At si Celia, hindi sa kumikinang na pulsera siya nakatingin, kundi sa mga mata ni Celia. Mga matang ilang oras lang ang nakalipas ay ngumingiti sa kanya. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat, ang pagkukunwari, ang katrayduran. At ang sakit niyon ay mas matindi pa sa akusasyon ng pagnanakaw. Tatawag ako ng pulis, sabi ni Angela. Inaabot ang telepono. Huwag po, sigaw ni Leah. Iniisip niya ang kanyang ina. Ang kahihiyan. Ngumiti si Angela. Ito ang hinihintay niya. Sige, sabi niya. Ibinababa ang telepono. I'll give you 2 options. Choice A. I won't call the police, pero pipirma ka sa isang kasulatan na inaamin mo ang pagnanakaw at magtatrabaho ka dito ng 1 taon na walang sweldo. Napanganga si Leah sa kalupitan ng alok. Choice B? Patuloy ni Angela. Tatawag ako ng pulis ngayon din at sisiguraduhin kong bukas na bukas ang nanay mo ay palalayasin sa ospital na yun. Ang mundo ni Leah ay gumuho. Inilapag ni Angela ang isang pirasong papel at isang ballpen sa harap niya. Ang kasulatan ng pag-amin. Isang kulungan na gawa sa papel. Pumili ka, Leah. Now. Walang pagpipilian si Laya. Giniginawang kamay niya habang hawak ang ballpen. Ang bawat letra ng pangalan niya na isinulat niya sa papel ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ako, si Leah Ramos, ay kusang loob na inaamin. Pinirmahan niya ang kasinungalingan. Pinirmahan niya ang kanyang sentensya. Pagkatapos noon, ang mansyon ay naging isang mas malaking kulungan. Kung dati ay iniiwasan lang siya, ngayon ay tinitingnan na siya na may halong pandidiri. Siya si Laya, ang katulong na magnanakaw, pinapagawa sa kanya ang pinakamabibigat na trabaho. Paglilinis ng garahe sa ilalim ng tirik na araw, pagkuskos ng sahig hanggang hating gabi, hindi na siya pinapalapit sa kusina, hindi na siya pinapahawak ng anumang pagkain. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga tingin ni Celia. Mga tingin na puno ng pekeng awa. Kaya mo pa ba, Leah? Minsan ay tatanungin siya nito. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin, ha? Bawat salita ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanya. Samantala, nakamasid lang si Mark mula sa malayo. Nakita niya ang kasulatan sa lamesa ni Angela. Nabasa niya ang pag-amin. Pero hindi siya naniwala. Ang babaeng sumagot kay Angela sa harap ng maraming tao, ang babaeng may dignidad sa mga mata, ay hindi isang magnanakaw. May mali. Isang malaking pagkakamali. Isang umaga,
Nagpaalam si Mark na pupunta siya sa isang business meeting sa Laguna. Pero pagkalabas ng gate ng mansyon, hindi sa Laguna ang tinungo ng kanyang sasakyan. Nag-U-turn ito at tinahak ang daan patimog. Papunta siya sa Batangas. Mahigit 3 oras ang biyahe. Ang mga naglalakihang gusali ng Maynila ay unti-unting napalitan ng malalawak na bukirin at mga puno ng niyog. Ang hangin ay nagbago. Dala niya ang address na nasa biodata nilya. Isang maliit na barangay sa labas ng bayan. Pagdating niya doon, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero ang kanyang natagpuan. Nakasara ito, tila matagal nang walang nakatira. Bumaba siya ng sasakyan. Ang suot niyang mamahaling damit ay agaw pansin sa simpleng lugar na yon. Lumapit siya sa isang kalapit na bahay kung saan may isang matandang babae na nagwawalis ng bakuran. "Magandang hapon po," bati ni Mark. "Magandang hapon din, iho," sagot ng matanda. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Itatanong ko lang po sana ang tungkol sa mga nakatira dyan," sabi ni Mark. Itinuturo ang bahay ni Aling Nena. Sina Aling Nena po at ang anak niyang si Lia. Ay, sina Nena. Matagal na silang umalis. Si Nena ay nasa ospital sa Maynila, ang sabi ng mga kapitbahay. At si Laya, nagtatrabaho din daw doon. "Ganoon po ba? Matagal niyo na po ba silang kilala?" Ngumiti ang matanda. "Abay, oo. Si Nena ay lumaki dito. Isang mabait na babae yan. Tahimik lang, pero napakabuti. Laging handang tumulong." "Wala po ba kayong napapansing kakaiba sa kanila?" Huminto sa pagwawalis ang matanda. Tumingin ito sa malayo na parang may inaalala. "Kakaiba? Wala naman. Maliban sa isa." "Ano po iyon?" "Si Nena, kahit mabait, ay palaging malungkot ang mga mata. Parang may laging dinadalang sikreto. Lalo na noong mga panahong kasama pa niya yung kaibigan niya." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mark. "Kaibigan po?" "Oo, isang kaibigan mula sa Maynila. Ang ganda-gandang bata. Pero tulad ni Nena, malungkot din. Palaging nakatingin sa malayo. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hindi na bumalik." Anne leaned forward, trying to hide his excitement. "Tandang-tanda niyo pa po ba ang pangalan ng kaibigan niyang iyon?" Nag-isip ang matanda. Kinukukot ang noo. "Ay nako, iho. Mahina na ang memorya ko. Ang tagal na noon." Bumagsak ang balikat ni Mark sa pagkadismaya. "Pero," patuloy ng matanda, "parang pamilyar ang tunog ng pangalan niya. Parang Isabel yata ang pangalang iyon." Sa gitna ng isang tahimik na barangay sa Batangas, daan-daang kilometro mula sa Maynila, ang pangalan ng kanyang yumaong asawa ay muling nabanggit. At alam ni Mark, hindi na ito isang simpleng pagkakataon. Ito ay isang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng mga kasinungalingan. "Isabel?" Ang pangalan ay lumabas sa bibig ng matanda na parang isang bulong mula sa nakaraan. Para kay Mark, ito ang kumpirmasyong matagal na niyang hinahanap. "Lola, sigurado po kayo?" tanong ni Mark. Hindi maitago ang pananabik sa boses. "Hindi ako sigurado, iho, pero yun ang naalala ko." Tumingin ang matanda sa bahay ni Nena. Nang umalis si Nena, ipinakiusap niya sa akin na itago ang ilan sa mga gamit niya. Ayaw daw niyang itapon. Baka balikan pa raw niya. "Nasa bodega ko lang." Parang biglang nagliwanag ang paligid para kay Mark. "Lola, pwede ko po bang makita?" Nag-alinlangan ang matanda. "Personal na gamit yun ni Nena. Importante lang po," pakiusap ni Mark. May kinalaman po ito sa kaligtasan ng anak niya si Lia. Dahil sa pagbanggit sa pangalan ni Lia, pumayag ang matanda. Iginiya siya nito sa isang maliit na bodega sa likod ng bahay. Maalikabok at amoy luma ang silid. Sa isang sulok, may isang lumang baul na gawa sa kahoy. "Ito," sabi ng matanda. Binuksan ni Mark ang baul. Ang laman nito ay mga lumang damit.
ilang mga libro, at mga gamit pambata. Pero sa ilalim ng lahat, may isang maliit na kahon. Pagbukas niya nito, nakita niya ang isang bungkos ng mga liham na tinalian ng laso at isang maliit na kwaderno na balat pa lang ay lumana. Kinuha niya ang kwaderno, isang diary. Nanginginig ang kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay. Kilalang kilala niya. Bawat kurbada ng mga letra, bawat kuwit at tuldok. Ito ang sulat kamay ni Isabel. Binasa niya ang mga unang pahina. Mga kwento tungkol sa buhay sa Maynila, ang pag-ibig, ang mga pangarap. Pero habang lumalayo ang mga pahina, nagbabago ang tono. Napapalitan ng lungkot, ng takot. Hindi niya ako maintindihan. Ang tingin niya sa akin ay isang bagay na pag-aari niya. Isang tropeo. Nakakasakal. Gusto kong umalis. Gusto kong maging malaya. At sa mga huling pahina, ang revelasyong halos magpabagsak kay Mark. Nagpunta ako sa Batangas. Dito lang ako ligtas. Dito lang, kasama ang pinakamatalik kong kaibigan, si Nena. Hindi niya ako hinusgahan. Tinanggap niya ako. May daladala akong sikreto. Isang sikretong magbabago sa lahat. Buntis ako. Napahawak si Mark sa pader para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Buntis si Isabel? Bakit hindi niya sinabi? Bakit? Binasa niya ang huling-huling pahina. Ang sulat ay nanginginig na. Tila isinulat ng nagmamadali. Isang babae. Ang liit-liit niya. Pero siya na ang buong mundo ko. Ipinangalan ko siyang Leah. Mula sa bulaklak na paborito naming dalawa ni Nena. Siya ang aking pag-asa. Leah, ang pangalan ay parang isang dagundong sa kanyang pandinig. Ang katulong sa bahay niya. Ang babaeng kamukhang-kamukha ni Isabel. Hindi lang pala anino. Hindi lang pala multo. Siya ay anak. Anak ni Isabel. Kinuha niya ang mga liham. Ito ay mga sulat ni Isabel para kay Nena noong mga panahong nasa Maynila pa siya. Sa isang sobre, may isa pang papel na nakatupi. Isang liham na hindi na ipadala. Ang sulat ay para sa kanya. Para kay Mark. Mark, patawarin mo ako. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang maniwala sa anumang sasabihin nila. Umalis ako para protektahan ang anak natin. Anak natin? Hindi. Biglang naalala ni Mark ang mga huling buwan nila ni Isabel. Ang palagiang pag-aaway. Ang mga hinala. Ang mga akusasyon. Buntis siya. Pero hindi sa kanya. Alam niya yon. Nasaktan niya si Isabel dahil doon. Pero ang pinakahuling sulat sa bungkos ay para kay Nena. Ito ang nagpatigil sa kanyang mundo. Nena, kaibigan ko, kapatid ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Huwag mong hahayaang mahanap kami ni Angela. Alam niya. Alam niyang hindi aksidente ang nangyari sa akin. Hindi aksidente. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang pagkamatay ni Isabel na sinabi sa kanya ay isang car accident, ay isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Isinara ni Mark ang baul. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Ang babaeng pinakasalan niya, si Angela, ay may kakayahang gawin ang isang bagay na karumal-dumal. At ang babaeng tinatrato ni Angela na parang basura sa kanilang bahay ay ang anak ng babaeng pinatay niya. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay parang isang panaginip para kay Mark. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay naglalapit sa kanya sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. Hawak niya sa passenger seat ang kahon ng nakaraan. Ang bigat nito ay parang bigat ng dalawang buhay. Pagdating niya sa mansyon, hating gabi na. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa kanyang opisina at inilapag ang kahon sa lamesa. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano mo sasabihin sa isang tao na ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan? Kinabukasan, hinanap niya ang tamang tiyempo. Kailangan niyang makausap si Leah nang sila lang. Kailangan nilang malayo sa mga mata
at tainga ni Angela at Celia. Ang pagkakataon ay dumating ng hapon na yon. Inutusan ni Angela si Celia na samahan siya sa isang meeting. Si Aling Tasing naman ay namamalengke. Si Laya lang at si Mark ang naiwan sa malaking bahay. Nakita niya si Laya sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Ang mukha nito ay pagod, ang mga mata ay malungkot, pero patuloy pa rin ito sa pagtatrabaho. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang pagkakahawig nila ni Isabel ay hindi maikakaila. Nilapitan niya ito. Laya, tawag niya. Nagulat si Laya at lumingon. Sir Mark, may kailangan po kayo? Sumunod ka sa akin. Sa library. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ang boses niya ay seryoso, kaya't kahit nagtataka ay sumunod si Laya. Sa loob ng library, isinara ni Mark ang pinto. Iniabot niya kay Leah ang isang baso ng tubig. Umupo ka muna, sabi niya. Umupo si Laya. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ano kaya ang sasabihin nito? Tatanggalin na ba siya sa trabaho? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Mark. Inilapag niya sa lamesa sa harap ni Laya ang lumang diary. Alam mo ba kung kaninong diary yan? Tanong niya. Tiningnan ito ni Leah. Luma, kulay brown, na may mga tuyong bulaklak na nakaipit sa gilid. Umiling siya. Hindi po, sir. Buklatin mo. Nanginginig ang kamay ni Leah habang binubuklat ang kwaderno. Nakita niya ang isang pamilyar na sulat kamay. Ito ang sulat na nakikita niya sa mga lumang card na itinago ng kanyang nanay Nena. Binasa niya ang mga unang salita. Mahal kong diary. Kaninong sulat po ito? Tanong ni Leah. Basahin mo pa, sabi ni Mark. Ang boses ay mahina. Binasa ni Leah ang ilang mga pahina. Mga kwento ng isang babae sa Maynila, mga pangarap, mga kabiguan, at isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit, Nena. Si Nena lang ang nakakaintindi sa akin. Siya ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Kapatid? Si Nanay Nena niya? At pagkatapos, isang pangalan na binulong ng nanay niya sa ospital, Isabel. Si Isabel po, siya po ang may-ari nito? Tanong ni Leah. Nakatingin kay Mark. Tumango si Mark. Ang una kong asawa. Bumalik ang tingin ni Leah sa diary. May isang bagay na hindi tama. Bakit magiging matalik na kaibigan ng asawa ni Sir Mark ang nanay niya? At sa huling pahina, ang mga salitang dumurog sa kanyang mundo. Ipinangalan ko siyang Laya. Siya ang aking pag-asa. Binitawan ni Leah ang diary na parang napapaso. Napatayo siya. Ang paghinga ay mabilis. Tumingin siya kay Mark. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ano po ito? Bakit pangalan ko ang nakasulat dyan? Iniabot ni Mark ang isang liham. Ang sulat ni Isabel para kay Nena. Nena, kaibigan ko, kapatid ko. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Anak ko, anak. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang pagkakahawig, ang pagkamuhi ni Angela, ang mga kwento ni Nanay Nena tungkol sa isang ate na nawala. Ang pangalang Isabel na binulong nito. Hindi siya anak ni Aling Nena, siya ay anak ni Isabel, ang babaeng kamukha niya. Hindi, bulong ni Leah, umiiling. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Leah, totoo ang lahat, sabi ni Mark. Ang boses ay puno ng pighati. Itinago ka ni Nena para protektahan ka. Utang natin sa kanya ang buhay mo. Ang mga binti ni Laya ay nanghina. Napahawak siya sa lamesa. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng tinuring niyang ina ay hindi niya tunay na ina. Ang ama na hindi niya nakilala. Ang sakit ay napakalaki, halos hindi niya kayanin. Pero sa ilalim ng sakit na yon, may ibang damdaming umuusbong. Isang damdaming mas malakas. Galit. Ang babaeng umapi sa kanya. Ang babaeng tumawag sa kanya na magnanakaw. Ang babaeng halos pumatay sa kanyang dignidad. Ang babaeng yon,
Si Angela ay may kinalaman sa pagkamatay ng tunay niyang ina. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata, pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Iniangat niya ang kanyang ulo. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Mark. Ang dating maamong mga mata ay nagbago. Naging matalas. Naging mapanganib. Hindi na ako ang Leah na kilala ninyo. Sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Ang library, na dating simbolo ng kaalaman, ay naging silid pandigmaan nila. Pagkatapos ng pag-amin, wala ng luha. Ang pumalit ay isang malamig at matalas na determinasyon sa mga mata ni Leah. Hindi na siya ang babaeng yumuyuko. Ngayon, siya na ang anak ni Isabel at may sisingilin siya. Anong plano mo? Tanong ni Mark. Nakikita ang pagbabago sa dalaga. Hindi pa ako aalis, sagot ni Leah. Ang boses ay matatag. Gagamitin ko ang pagiging invisible ko dito sa bahay. Makikinig ako. Magmamasid. Kailangan natin ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Angela. Tumango si Mark, humanga sa katapangan ni Leah. Hindi ka nag-iisa dito. Tutulungan kita. Paano? Si Angela may mga kahinaan siya. May mga taong pinagkakatiwalaan niya. At may mga bagay siyang kinatatakutan. Paliwanag ni Mark. We will use that against her. Iyon ang simula ng kanilang alyansa. Isang alyansang nabuo sa pighati at sa uhaw para sa katarungan. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat, pero sa panlabas lang. Si Laya ay muling naging ang tahimik na katulong. Naglilinis, nagwawalis, nagsisilbi. Pero ngayon, ang bawat galaw niya ay may layunin. Ang kanyang mga tainga ay mas matalas, ang kanyang mga mata ay mas mapanuri. Ibinigay ni Mark kay Leah ang isang maliit na bagay, isang button-sized recording device. Idikit mo to sa ilalim ng apron mo. Bulong ni Mark nang magkasalubong sila sa pasilyo. I-on mo lang kapag malapit ka kay Angela o kapag may kausap siya sa telepono. Sinunod ito ni Laya. Ang maliit na aparato ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Hindi na siya isang simpleng katulong. Isa na siyang espiya sa loob ng teritoryo ng kalaban. Ang unang hakbang sa kanilang plano ay subukan ng reaksyon ni Angela. Isang gabi, habang naghahapunan, si Laya ang naghain ng ulam. Sinadya niya. Nagluto siya ng adobong Batangas, ang paboritong luto ni Isabel. Inilapag niya ang mangkok sa harap ni Angela. Ang amoy ng bawang, toyo at suka ay kumalat sa hangin. Nakita ni Leah ang halos hindi mapansing panginginig ng kamay ni Angela. Tumingin ito sa adobo, pagkatapos ay kay Mark at sa huli kay Laya. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Sino ang nagluto nito? Tanong ni Angela. Pilit pinapakalma ang boses. Ako po, ma'am. Sagot ni Laya. Inosente ang muka. Naalala ko po kasing paborito ni Sir Mark. Alisin mo yan sa harap ko, utos ni Angela. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang eksenang yon ay sapat na para kay Mark at Leah. Ang adobo ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang paalala. Isang gatilyo sa madilim na nakaraan ni Angela. Lumipas ang ilang araw. Patuloy si Leah sa kanyang pagmamanman. Naririnig niya ang mga usapan sa telepono ni Angela tungkol sa negosyo, sa mga party, sa mga kaibigan. Walang mahalaga. Hanggang isang gabi, pauwi na si Angela mula sa isang late-night meeting. Pagod at iritable. Pumasok ito sa library kung saan nag-aayos si Leah ng mga libro. Hindi siya napansin nito. Umupo si Angela sa kanyang lamesa at may tinawagan sa telepono. Mabilis na pinindot ni Leah ang record button sa ilalim ng kanyang apron. Hello? Sabi ni Angela sa telepono. Bakit ka napatawag? Gabi na. Maya-maya, nagbago ang tono ni Angela. Naging balisa. Ano? Sinong nagtatanong? Imposible. Matagal nang nakabaon ang isyong yan.
Nakinig si Leah. Ang puso ay kumakabog. Wala kang dapat ipag-alala, sabi ni Angela. Siguraduhin mo lang na mananatili kang tahimik. Bayad ka na, hindi ba? Then shut your mouth. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Ibinaba ni Angela ang telepono nang may puwersa. Napamura siya ng mahina. Hindi niya alam. Ang bawat salita niya ay nakatago na sa isang maliit na aparato. Isang gabi, nagkaroon sila ng pagkakataon ni Mark na mag-usap sa hardin. Madilim na at tanging ang ilaw mula sa poste ang nagbibigay liwanag. May nakuha ako, sabi ni Leah, at ipinarinig ang recording. Nakinig si Mark. Ang muka ay seryoso. May kausap siya, isang taong kasabwat niya. Pero sino? Hindi ko alam, sagot ni Mark. Pero may hinala ako kung sino ang makakatulong sa atin para malaman. Sino po? Ang taong naglagay ng pulseras sa bulsa mo. Habang sila ay nag-uusap, sa bintana ng ikalawang palapag, may isang pares ng matang nakamasid, si Celia. Nakita niya ang pag-uusap ng dalawa. Hindi niya marinig, pero nakikita niya ang pag-aalala sa mukha ni Mark at ang determinasyon kay Laya. May mali. May nagbabago. Bumaba siya, dahan-dahan, walang ingay. Sinundan niya si Laya pabalik sa kusina. Nang makita niyang papunta na si Leah, sa kwarto nito malapit sa opisina ni Sir Mark, ngumisi siya. May hinahanap ka, Laya? Tanong ni Celia, biglang sumulpot sa likod niya. Nagulat si Laya. Celia, ginulat mo ako. Mukhang may sekreto kang tinatago, sabi ni Celia. Ang mga mata ay nang uusisa. Baka matulungan kita. Ang alok ay parang sa isang kaibigan. Pero alam ni Leah, sa likod ng mga salitang iyon nga iyon ay may ahas na naghihintay. Ang mga salita ni Celia ay parang isang patibong na nakalatag sa sahig. Ngumiti si Laya, isang ngiting kasing peke ng kabaitan ni Celia. Sekreto? Wala naman, sagot ni Laya. Pagod lang siguro sa trabaho. Ikaw, Celia, mukhang malalim din ang iniisip mo palagi. Tinantya ni Laya ang reaksyon ni Celia. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng takot. Ako? Wala Sige Lilia, matulog ka na, sabi ni Celia at mabilis na tumalikod. Kinumpirma ng eksenang yon ang hinala ni Mark. Si Celia ang susi. Siya ang weakest link. Kinabukasan, hindi si Laya ang kumilos, kundi si Mark. Alam niyang ang takot at kasakiman ang nagpapatakbo kay Celia. Kailangan lang niyang alamin kung alin ang mas matimbang. Nag-hire si Mark ng isang private investigator. Isang araw lang ang lumipas, nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya. Si Celia, baon sa utang sa isang online casino. Malaki ang talo niya at desperado na siyang magbayad bago siya habulin ng mga pinagkakautangan. Iyon ang kailangan ni Mark. Ang pain. Isang gabi, habang naglalabas ng basura si Celia sa likod ng bahay, isang itim na kotse ang huminto sa eskinita. Bumukas ang bintana. Celia! Nanginig si Celia nang makita si Sir Mark. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Pumasok ka. Mag-usap tayo, sabi ni Mark. Ang boses ay hindi nag-uutos, pero walang lugar para sa pagtanggi. Nanginginig na pumasok si Celia sa loob ng sasakyan. Amoy leather at mamahaling pabango. Amoy ng kapangyarihan. Hindi nagsalita si Mark. Inilapag lang niya sa gitna nila ang isang brown envelope. Dahan-dahang binuksan ito ni Celia. Ang laman. Mga litrato. Litrato niya sa labas ng isang kasino. Litrato ng mga text messages mula sa mga naniningil sa kanya, puno ng pagbabanta. Nanlamig ang buong katawan ni Celia. Alam niya. Alam ko ang lahat, Celia, sabi ni Mark. Sa wakas ay nagsalita. Alam kong ikaw ang naglagay ng pulsera sa bulsa ni Laya. At alam kong inutusan ka lang ni Angela. Sir, hindi po. Wala po akong alam.
Huwag na tayong maglokohan, putol ni Mark. May 200 ka lang na pwedeng tahakin ngayon. Ang una, mananatili kang tapat kay Angela. Magaling siyang magbayad, alam ko. Pero kapag bumagsak siya, kasama ka. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan habang buhay kang magbabayad ng utang mo. Namutla si Celia. Ang pangalawang daan, patuloy ni Mark, ay ang tulungan mo ako. Tulungan mo si Laya. Inilapag niya ang isa pang envelope sa ibabaw ng mga litrato. Mas makapal, mas mabigat. Nandyan ang halagang kailangan mo para bayaran ang lahat ng utang mo at may sobra pa para makakapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito. Tinitigan ni Celia ang 2 envelope. Ang isa ay naglalaman ng kanyang pagkawasak. Ang isa naman ay ang kanyang kaligtasan. Anong kailangan kong gawin? Nanginginig na tanong ni Celia. Simple lang. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Lahat ng narinig mo. Lalo na ang tungkol sa pagkamatay ni Isabel. Sa isang iglap, nagunahan ang mga luha sa mata ni Celia. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot at pagkalito. Sa huli, nanaig ang pagnanais na iligtas ang sarili. Hindi ko po alam lahat. Simula niya, humihikbi. Pero may mga naririnig po ako. Mga pag-uusap nila sa telepono. May isang lalaki, palagi niyang kausap. Isang gabi, yung gabi pong naaksidente si Ma'am Isabel. Narinig ko si Ma'am Angela sa telepono. Galit na galit siya. Anong sabi niya? Sabi niya, siguraduhin mong magmumukha lang aksidente. Kailangang malinis ang lahat. Walang ebidensya. Pagkatapos noon, may ibinigay siyang isang lumang cellphone at SIM card sa akin. Sabi niya, itago ko. Huwag na huwag kong itatapon. Nasaan ang SIM card na yon? Tanong ni Mark. Ang puso ay kumakabog. Nasa akin pa po. Ibigay mo sa akin. Kinuha ni Celia ang isang maliit na piraso ng plastik mula sa kanyang pitaka. Ang SIM card na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang susi sa lahat. Itago niyo ako, sir. Pakiusap ni Celia habang inaabot ang SIM card at ang sobre ng pera. Huwag niyo pong hahayaang malaman ni Ma'am na nagkita tayo. Papatayin niya ako. Umalis ka na bukas din, sabi ni Mark. Huwag ka nang magpaalam kahit kanino. Pagkaalis ni Celia, naiwan si Mark sa dilim ng kotse, hawak ang maliit na SIM card. Ang presyo ng katapatan ni Celia ay nabili na. Ngayon, oras na para singilin ang utang ni Angela. Habang nasa sasakyan si Mark, sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Angela. Kanina pa niya tinatawagan si Celia pero hindi ito sumasagot. May masama siyang kutob. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numerong hindi nakasave sa contacts niya. Hello? Sagot ng isang magaspang na boses ng lalaki. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Angela. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May nakakahalungkat ng nakaraan. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakatahimik at pinakanakakakabang mga araw sa mansyon. Naglaho si Celia na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Para kay Angela, iyon ay isang senyales ng katrayduran. Para kay Laya at Mark, iyon ang hudyat para isagawa ang kanilang huling plano. Nakuha na ni Mark ang lahat ng impormasyon mula sa lumang SIM card. Mga tawag, mga text, isang pangalan. Sapat na para sirain ang mundong itinayo ni Angela. Isang gabi, nagpatawag si Mark ng isang family dinner. Isang mahalagang okasyon, sabi niya kay Angela. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Inimbitahan ko rin si Attorney Morales, ang abogado ng pamilya. May mga bagay tayong kailangang ayusin. Kinabahan si Angela, pero wala siyang nagawa kundi pumayag. Ano man ang binabalak ni Mark, kailangan niyang harapin. Ang hapagkainan ay puno ng mga mamahaling pagkain. Ang mga kagamitan ay kumikinang
sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Naroon si Mark sa isang dulo ng lamesa, si Angela sa kabila, at si Attorney Morales sa gitna. Si Laya, suot ang kanyang puting uniforme, ang nagsisilbi sa kanila. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado at tiyak, walang bakas ng takot. "Ano ang tungkol dito, Mark?" tanong ni Angela. Binabasag ang katahimikan. Ngumiti si Mark. "Huwag kang mag-alala, Angela. Konting salo-salo lang. Pero bago tayo magsimula, may gusto lang akong iparinig sa inyo." Inilabas ni Mark ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Celia ang umalingaw-ngaw sa buong silid, nanginginig at puno ng takot. Ito ang recording ng pag-uusap nila sa kotse. Malinaw na malinaw ang kanyang pag-amin tungkol sa pulseras at sa utos ni Angela. Namutla si Angela. Tumingin siya kay Mark na may nagbabagang galit. "Anong kalokohan ito? Gawa-gawa lang yan." "Talaga ba?" tanong ni Mark. At inilapag sa lamesa ang diary ni Isabel. Pagkatapos ay ang mga sulat. At sa huli, ang isang folder na naglalaman ng phone records mula sa lumang SIM card. Tumingin si Attorney Morales sa mga dokumento at ang kanyang muka ay unti-unting naging seryoso. Huminga ng malalim si Mark. "Angela, matagal na tayong nagsasama. At sa loob ng matagal na panahon, nagbulag-bulagan ako. Pero tapos na yon." Tumingin siya kay Laya, na tahimik na nakatayo sa gilid. "Lia, lumapit ka." Lumapit si Laya. Tumayo siya sa tabi ni Mark. Sa unang pagkakataon, tumingin siya diretso sa mga mata ni Angela, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang kapantay. "Hindi po ako magnanakaw, Ma'am Angela," sabi ni Lia. Ang boses ay matatag at malinaw. "At hindi rin po ako katulong lang." "Sino ka para magsalita sa akin ng ganyan?" sigaw ni Angela, napatayo. "Itanong niyo po kung sino ako," sabi ni Lia. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng lakas na itinago niya. "Ako po si Laya. Laya Ramos, ang kapatid ni Isabel. Ang pangalan na sumira at bumuo sa buhay nilang lahat." Parang isang bombang sumabog ang mga salita ni Lia. Si Attorney Morales ay napanganga. Si Angela, sa unang pagkakataon, ay natigilan. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang maputlang anyo ng pagkagulat at takot. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang mga krimen, ay bumalik para multuhin siya sa harap mismo ng kanyang hapagkainan. Umupo siya pabalik sa kanyang silya. Tila naubusan ng lakas. Ang kanyang mga kamay, na laging matatag, ay nagsimulang manginig. Tinitigan niya si Laya. Pagkatapos ay si Mark. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang gabi. Pero sa ilalim ng takot, may umusbong na ibang emosyon. Isang mapait na galit. Ngumiti siya. Isang ngiting nakakakilabot. "Akala nyo," bulong niya, halos hindi marinig. "Akala nyo kayo ang nanalo?" Tumingin siya kay Mark. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa galit. Puno ito ng awa. "Hindi mo alam ang buong kwento, Mark," sabi niya. "Hindi mo alam kung sino talaga ang Isabel mo." Ang mga huling salita ni Angela ay parang isang malamig na hangin na gumapang sa buong silid. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mark. Ang boses ay nag-aalinlangan. Tumawa si Angela, isang tawang walang buhay. "Ang Isabel mo, ang martir mong asawa, ang babaeng sa tingin mo ay inagaw ko sa'yo. Siya ang santa at ako ang demonyo, hindi ba?" Tumayo siya, inikot ang lamesa, at kumuha ng isang bote ng alak. Nanginginig ang kamay niya habang nagsasalin sa baso. "Tingin mo, bakit ako nagalit sa adobo na niluto ng kapatid niya?" tanong ni Angela, nakatingin kay Lia. Dahil iyon ang huling niluto niya para kay Mark bago siya umalis. Ang paalam niya. Pero alam mo ba kung saan siya pupunta pagkatapos noon? Tumingin siya kay Mark. "Hindi mo alam ano, dahil abala ka sa pagtatrabaho
para isalba ang kumpanya ng pamilya mo na halos bumagsak na. Huminga ng malalim si Angela. Ang pamilya ko ang tumulong sa inyo, Mark. Ang pera ng tatay ko ang bumuhay sa Davila Corporation. Iyon ang utang na loob na hindi mo kailanman binayaran. Ano ang kinalaman nito kay Isabel? Sigaw ni Mark. Lahat, sagot ni Angela. Ang boses ay biglang tumaas. Dahil habang ikaw ay nagtatrabaho, ang asawa mo ay nakikipagkita sa iba. Isang matandang mayamang businessman. Nalaman niyang malapit ka ng malugi kaya naghahanap siya ng bago, mas mayaman, mas makapangyarihan. Natigilan si Mark, pati si Laya ay hindi makapaniwala sa naririnig. Sinungaling, sabi ni Laya. Ako? Ako ang sinungaling. Tumawa ulit si Angela. Tanungin mo ang asawa ko. Tanungin mo kung bakit palagi kaming nag-aaway noon. Dahil nalaman ko, nakita ko ang mga text, ang mga regalo. Hinarap ko siya at umamin siya. Tumingin si Angela kay Mark. Ang mga mata ay puno ng pait. At ang pinakamasakit sa lahat, ang batang dinadala niya. Uminom siya ng alak. Hindi sa'yo, Mark. Hindi sa'yo. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Mark. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang mga alaalang pilit niyang ibinaon. Ang mga pagdududa, ang mga away, ang mga salitang masasakit na binitawan niya kay Isabel, lahat ay bumalik. Totoo, palagi niyang alam sa puso niya, pero hindi niya matanggap. Umalis siya hindi para protektahan ka, sabi ni Angela. Ang boses ay halos pabulong na. Umalis siya para sumama sa lalaki niya. Pero nahuli ko siya bago siya makaalis. Nag-usap kami. Nagmakaawa ako na huwag niyang sirain ang pangalan ng pamilya. Nag-away kami. Tinulak niya ako. Ipinakita ni Angela ang isang maliit na peklat malapit sa kanyang sentido na laging natatakpan ng kanyang buhok. Nagtamo ako nito. Sa pag-aagawan namin sa Manibela, nawalan kami ng kontrol sa sasakyan. Tumingin siya sa malayo. Hindi ko sinasadyang mamatay siya. Aksidente ang lahat. Pero nang makita ko siyang walang buhay, natakot ako. Ang tanging naisip ko ay protektahan ang pangalan natin, ang pamilya. Kaya tumawag ako ng tulong para gawin itong malinis, para palabasin na mag-isa lang siya sa kotse. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kwentong pinaniwalaan nilang lahat ay isang panig lang pala ng katotohanan. Si Isabel, ang biktima, ay hindi pala isang santa. At si Angela, ang kontrabida, ay produkto ng isang pusong nasaktan at desperadong nagmahal. Walang perpektong bida, walang purong kontrabida, ang lahat ay kulay abo. Nakatayo lang si Lia, hindi alam ang sasabihin. Ang galit na binuo niya sa loob ng ilang linggo ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang nakakalitong awa. Si Mark naman ay nakayuko lang. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang dalawang babaeng minahal niya at kamumuhian ay parehong nagsinungaling sa kanya. Ang buong buhay niya ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Kahit ano pa ang motibo mo, Angela. Nagsalita sa wakas si Atrona Morales, ang boses ay seryoso at mabigat. Ang ginawa mong pagtatago ng katotohanan, ang obstruction of justice, ay isang krimen. Sa labas ng mansyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sirena ng pulis. Dahan-dahan itong lumalakas, palapit ng palapit. Ang mga asul at pulang ilaw nito ay gumuhit sa mga bintana ng dining hall. Nagbibigay ng isang makamultong liwanag sa mga mukha ng lahat. Tapos na ang gabi ng katotohanan. At nagsisimula na ang gabi ng paniningil. Ang pagdating ng mga pulis ay hindi maingay. Walang sigawan, walang gulo. Tahimik na sumama si Angela. Hindi siya tumutol, hindi siya umiyak. Habang isinasakay siya sa patrol car, ang tanging tiningnan niya ay si Mark. Sa kanyang mga mata, walang galit, tanging isang malalim na pagod at pagsuko.
Ang balita ay kumalat na parang apoy. Socialite na si Angela De Villa sangkot sa pagkamatay ng unang asawa ng kanyang mister. Ang mga headlines sa dyaryo at telebisyon ay walang awa. Ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihang pinaghirapan ni Angela na itayo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang gabi. Ang mansyon, na dati puno ng buhay at pagpapanggap, ay naging isang malaking puntod ng mga alaala. Umalis si Mark. Nag-check-in siya sa isang hotel, hindi kayang manatili sa isang bahay na puno ng multo ng nakaraan. Sinimulan na rin niya ang annulment process. Si Leah naman ay naiwan. Hindi na bilang katulong, kundi bilang tagapagbantay ng isang tahanang nawalan ng reyna. Si Attorney Morales ang nag-asikaso ng lahat. Sa tulong ng diary at ng mga liham, natagpuan nila ang isang huling testamento na ginawa ni Isabel bago ito mamatay. Hindi ito malaking halaga, pero sapat na. Sapat na para sa isang bagong simula. Ang unang ginawa ni Laya ay pumunta sa ospital. Binayaran niya ng buo ang lahat ng utang. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan sa kanyang balikat ay biglang naglaho. Pagpasok niya sa kwarto ng ina, nakita niya itong mahimbing na natutulog. Ang operasyon ay naging matagumpay. Payapa na ang paghinga nito. Umupo si Leah sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena. Isang kamay na kulubot na sa pagtatrabaho para sa kanya. Nay, bulong niya. Okay na po ang lahat. Patawad po kung natagalan. Dahan-dahang iminulat ni Aling Nena ang kanyang mga mata. Matagal siyang tumitig kay Laya. Ang mga mata niya, kahit medyo malabo pa, ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Anak, sabi ng matanda, ang boses ay mahina. Kamukha mo talaga ang ate mo. Iyon na. Ang pag-amin, ang paghingi ng tawad, ang pagpapala. Sa mga salitang iyon, niyakap ni Leah ang babaeng nag-aruga sa kanya. Ang tunay niyang ina sa puso. Tumulo ang kanyang mga luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagpapalaya. Lumipas ang ilang linggo. Nagpalakas si Aling Nena. Si Leah naman ay bumalik sa universidad. Muli niyang hinarap ang mga libro ng medisina, ang pangarap na minsan niyang binitawan. Mas mahirap ngayon, mas matanda na siya sa mga kaklase niya. Pero sa bawat pahina na binabasa niya, sa bawat lecture na pinapakinggan niya, may isang bagong determinasyon. Hindi na lang ito para sa kanyang ina. Ito ay para na rin kay Isabel, para sa buhay na hindi nito naranasan. Isang hapon, habang nag-aaral siya sa library ng universidad, may nag-abot sa kanya ng isang sobre. Walang pangalan ng nagpadala, tanging ang marka lang ng city jail. Binuksan niya ito. Isang sulat kamay ang nandoon. Sulat kamay ni Angela. Nag-alinlangan siyang basahin, pero sa huli, binuklat niya ang papel. Hindi niya alam. Sa kabilang panig ng Maynila, si Mark ay nakatayo sa harap ng salamin ng kanyang hotel room. Tinitingnan ang isang lalaking hindi na niya kilala. Kailangan din niyang magsimulang muli. Pero hindi niya alam kung saan o kung paano. Ang yaman niya ay wala ng kahulugan. Ang buhay niya ay wala ng direksyon. Ang pagbangon ay hindi madali. Minsan, mas mahirap pa ito kaysa sa pagbagsak. Hawak ni Leah ang sulat. Ang manipis na papel ay parang may bigat ng isang bato. Nagdadalawang isip siya. Karapat dapat bang basahin ang mga salita ng isang taong sumira sa buhay niya? Sa huli, nanaig ang parte ng kanyang pagkatao na laging naghahanap ng pag-intindi. Ang sulat ay maikli lang. Ang sulat kamay ni Angela ay hindi na kasing elegante ng dati. Ito ay magulo. Tila isinulat ng isang kamay na nanginginig. Laya, hindi ko alam kung bakit ko ito isinusulat. Siguro dahil sa 4 na sulok ng seldang ito, wala na akong ibang makausap kundi ang sarili ko at ang multo ng mga pagkakamali ko.
Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko. Ang galit, ang inggit. Kinain nila ako ng buo. Nabulag ako. Akala ko, kapag nakuha ko ang lahat ng yaman sa mundo, magiging masaya ako. Akala ko, kapag naging Devilla ako, magiging sapat na ako. Pero hindi pala. Sa pagdating mo, nakita ko sa iyo ang lahat ng wala sa akin. Hindi ang mukha ni Isabel, kundi ang katatagan. Ang dignidad na kahit anong putik ang ibato sa iyo, hindi kumukupas. Iyon ang kinamuhian ko. Dahil iyon ang bagay na hindi ko kailanman kayang bilhin. Huwag mong isipin na ang sulat na ito ay para sa'yo. Ito ay para sa akin. Isang paraan para harapin ang babaeng nakikita ko sa salamin araw-araw. Sana hindi mo maranasan ang mamuhay sa isang kulungang gawa sa ginto. Angela, pagkatapos basahin ang sulat, hindi galit ang naramdaman ni Leah. Hindi rin awa, kundi isang malalim na lungkot. Isang pangunawa sa isang kaluluwang naligaw at nag-iisa. Lumipas ang ilang buwan. Abala si Leah sa pag-aaral habang si Aling Nena ay tuluyan ng gumaling. Umuwi sila sa kanilang maliit na bahay sa Batangas na ipinaayos ni Leah. Simple lang ang buhay. Payapa. Isang araw, bago ang final exams niya, nagdesisyon si Leah. Nagbiyahe siya pabalik ng Maynila. Hindi para sa eskwela. Pumunta siya sa City Jail. Ang visiting area ay maingay at masikip. Malayo sa marangyang mansyon ng mga Devilla. Nang lumabas si Angela mula sa likod ng rehas, halos hindi na siya makilala ni Leah. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Ang buhok niya ay may mga puti na. Ang mukha niya walang kolorete, ay nagpapakita ng bawat taon ng kanyang buhay. Umupo si Angela sa kabilang panig ng mesa, sa likod ng isang makapal na salamin. Nag-usap sila gamit ang isang lumang telepono. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Angela. Ang boses ay walang emosyon. "Kinumusta lang po kayo?" sagot ni Laya. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Angela. "Para pagtawanan ako? Para makita kung gaano ako kabagsak?" Umiling si Laya. "Hindi po. Para sabihin sa inyo na naiintindihan ko na po." Tumingin si Angela kay Laya, naguguluhan. "Lahat po tayo, may mga pinaglalaban." Patuloy ni Laya. "Lahat tayo, may mga takot. At lahat tayo, nagkakamali." Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Tanging ang ingay lang ng ibang mga preso at bisita ang maririnig. "Hindi ko po makakalimutan ang sakit na idinulot ninyo sa akin, sa pamilya ko," sabi ni Leah. "Pero ayoko na pong magdala ng galit. Masyado na pong mabigat." Tumingin si Angela sa kanyang mga kamay na nakapatong sa malamig na bakal na mesa. May isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang unang luha na nakita ni Leah mula sa kanya. Hindi na sila nag-usap ng matagal. Bago tumayo si Leah para umalis, may sinabi siyang huli. "Sana, mahanap niyo rin ang kapayapaan, ma'am." Ginamit pa rin niya ang salitang ma'am, pero hindi na ito tunog ng pagiging isang utusan. Ito ay isang huling pagbibigay galang, isang pagkilala sa isang taong, sa kabila ng lahat, ay tao pa rin. Habang naglalakad si Leah palabas ng kulungan, papalubog na ang araw. Pakiramdam niya, gumaan ang kanyang dibdib. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ang huling susi para tuluyang makalaya. Makalipas ang ilang taon, araw ng graduation ni Leah. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang kanyang diploma sa medisina. Sa audience, nakangiting pumapalakpak si Aling Nena. Sa dami ng mga bulaklak na natanggap niya, may isang bouquet ng mga puting rosas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mas malaki at mas maganda kaysa sa iba. Walang pangalan ng nagpadala. May nakasabit lang na isang maliit na card. "Congratulations! You are your own hero." Nakangiti. Alam ni Leah kung kanino galing iyon. Isang taong tahimik na nakamasid mula sa malayo. Isang taong, tulad niya, ay naghahanap din ng sariling kapayapaan.
Ang pagiging isang doktor ay hindi lang isang profession para kay Laya. Ito ay isang panata. Pagkatapos ng kanyang graduation at residency, hindi siya nanatili sa Maynila kung saan naghihintay ang malalaking ospital at malaking sahod. Umuwi siya. Bumalik siya sa maliit na barangay sa Batangas kung saan siya lumaki. Dito, sa isang pirasong lupa na minana niya kay Isabel, itinayo niya ang isang pangarap, isang maliit na klinika. Hindi ito malaki, hindi ito moderno. Ang mga pader ay pininturahan ng puti at ang mga bintana ay laging bukas para pumasok ang sariwang hangin. Sa labas, may isang simpleng karatulang gawa sa kahoy inukit ng kamay. Klinika Isabel Nena. Ang pondo ay nagmula sa natitirang mana niya at sa isang malaking anonymous donation na dumating sa bangko isang araw pagkatapos ng kanyang graduation. Hindi na niya kailangang hulaan kung kanino galing. Sa araw ng inaugurasyon, dumating ang buong barangay. May daladalang pagkain, may mga tugtugan, parang isang maliit na fiesta. Si Aling Nena, na ngayon ay malakas na, ang siyang nagpuputol ng ribbon, ang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ang mga pasyente ni Dr. Laya Ramos ay ang kanyang mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kababayan. Ang bayad, kung anong kaya nilang ibigay, isang basket ng gulay, ilang itlog, o minsan, isang matamis na ngiti at taos pusong pasasalamat lang. Nagbibigay siya ng lunas sa sakit, pero higit pa roon, nagbibigay siya ng pag-asa. Isang hapon, habang abala si Lia sa pag-aasikaso ng mga pasyente, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Mark. Hindi na siya ang dating Mark de Villa na nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot niya ngayon ay simpleng polo shirt at maong. May mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata, pero ang mga ito ay hindi naguhit ng pag-aalala, kundi ng kapayapaan. Hindi siya lumapit. Tumayo lang siya sa ilalim ng isang puno ng akasya. Pinapanood ang babaeng minsan niyang tinulungan, na ngayon ay tumutulong sa napakaraming iba. Nakita niya si Lia na nakikipag-usap sa isang ina na may sakit ang anak. Nakita niya ang lambing sa mga mata nito, ang husay sa kanyang mga kamay. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Mark ang tunay na kahulugan ng yaman. Isang batang babae ang lumapit kay Laya. May hawak na isang bulaklak ng gumamela. Kinuha ito ni Laya, ngumiti, at isinukbit sa kanyang tainga. Ang imaheng iyon, ang babaeng may bulaklak sa tainga, ay parang isang multo mula sa litrato ni Isabel. Pero hindi. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na anino ng kahit sino. Ang ngiti niya ay sarili na niya. Ang lakas niya ay nagmula sa sarili niyang mga pagsubok. Siya si Lia. Habang pinapanood ni Mark ang eksenang yon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang loob sa paraang hindi pa niya naramdaman dati. Ang pagpapatawad sa sarili, iyon pala ang pinakamahirap sa lahat. Nagpasya siyang umalis na. Tama na ang makita niya itong masaya. Pero bago pa siya makatalikod, isang boses ang tumawag sa kanya. Sir Mark? Ang boses ay kalmado, malinaw, at pamilyar. Natigilan si Mark. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Laya, papalapit sa kanya, habang ang papalubog na araw ay nasa kanyang likuran. Isang totoong ngiti ang nasa mga labi niya. Isang ngiting hindi niya pa kailanman nakita dito noon. Isang ngiting payapa at buo. Laya, doktora, sabi ni Mark, na itama ang sarili. Tila nahihiya na nahuli siya. Napadaan lang. Pauwi na rin ako. Ngumiti lang si Laya. Alam niyang hindi lang ito nagkataon. Nakarating siya sa kinatatayuan ni Mark. Wala na ang distansya. Wala na ang amo at ang katulong. 2 tao na lang sila na pinag-ugnay ng isang masakit ngunit makabuluhang nakaraan. Tumingin si Mark sa klinika sa mga taong masayang nag-uusap at pagkatapos ay muli kay Laya. Nakikita niya ang kislap sa mga mata nito,
Isang kislap ng layunin, ng kasiyahan. Doktora, muling sabi ni Mark, mas may katiyakan na ngayon. Baka kailangan nyo ng volunteer? Ang tanong ay simple, walang yabang. Isang alok ng tulong, hindi ng pera. Isang alok ng kanyang oras, hindi ng kanyang yaman. Tinitigan siya ni Laya at sa mga mata ni Mark, nakita niya ang isang bagong tao. Hindi na ang nalilitong CEO na nakakulong sa isang gintong hawla, kundi isang taong tulad niya ay naghahanap din ng saysay. Isang malawak at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Ang ngiting iyon ang sagot. Makalipas ang 2 taon, ang tunog ng kampana mula sa lumang simbahan ng barangay ay marahang gumagapang sa hangin. Kasabay ng huni ng mga ibon sa dapit hapon. Hindi ito tunog ng kasal, kundi isang paalala na may isa na namang araw na nagdaan ng payapa. Sa Klinika Isabel Nena, ang mga huling pasyente ay pauwi na. Sa loob, si Dr. Alia Ramos ay nagliligpit ng kanyang mga gamit. Ang kanyang puting coat ay nakasampay na. Salamat sa araw na ito, Mark, sabi niya nang hindi lumilingon. Mula sa maliit na dispensary, lumabas si Mark, dala ang 2 tasa ng mainit na kape, barako. Hindi na ito ang mamahaling kape na iniinom niya dati sa Maynila. Ito ay kapeng matapang, totoo, at may lasa ng Batangas. Walang anuman, doktora, sagot niya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang naging tawagan nila. Isang halo ng paggalang at paglalambing. Inabot niya ang isang tasa kay Laya. Umupo sila sa isang maliit na bangko sa labas ng klinika. Pinapanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Hindi sila naging magkasintahan sa tradisyonal na paraan. Ang relasyon nila ay mas malalim pa roon. Sila ay naging magkaibigan. Magkakampi. 2 kaluluwang sinubok ng nakaraan na magkasamang natutong bumangon. Si Mark ang namamahala sa mga papeles at donasyon ng klinika. Ang kanyang talino sa negosyo ay ginagamit na niya ngayon para tumulong. Si Leah naman ang puso at kaluluwa nito. Paminsan-minsan, nakakatanggap sila ng balita tungkol kay Angela. Pagkatapos nitong makalaya, hindi na ito bumalik sa dating buhay. Tumira ito sa isang malayong probinsya at itinuon ang natitirang yaman at oras sa isang bahay ampunan. Hindi na sila nagkita, pero alam ni Leah na natagpuan na rin nito ang sariling kapayapaan. Sa sarili nitong paraan, hinipan ni Laya ang mainit na kape. Naaalala mo ba yung unang araw na nagpunta ka dito? Tanong niya. Tumawa si Mark. Oo naman, akala ko ipagtatabuyan mo ako. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil ako ang nag-iisang volunteer na hindi marunong mag-mop ng sahig ng tama. Biro niya. Nagtawanan sila. Isang tawang magaan, malaya, at puno ng mga pinagsamahan. Tumingin si Leah sa malayo, sa mga puno at bukirin na nakapaligid sa kanila. Ang pangarap niya noon ay ang makatakas lang sa kahirapan, ang makapagbigay ng magandang buhay para sa kanyang ina. Ngayon, naintindihan niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang kawalan ng pagdurusa, kundi ang pagkakaroon ng layunin sa kabila nito. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapagaling, hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap, hindi sa isang engranding pag-ibig na parang sa pelikula, kundi sa isang tahimik at matatag na samahan. Maraming salamat, Mark, bulong ni Leah. Sapat lang para marinig niya. Para saan? Sa lahat. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa pagitan nila, ang katahimikan ay may sarili ng wika. Sa paglubog ng araw, habang ang tunog ng kampana ay unti-unti nang naglalaho, magkatabi silang nakaupo. 2 tao na muling binuo ang kanilang mga sarili, hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagharap sa isang bagong umaga. Dito, sa gitna ng Batangas, sa isang klinikang ipinangalan sa 2 ina, natagpuan ni Leah Ramos ang kanyang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ng isang hardin,
at ng 2 pusong natutong muling magmahal. Maraming, maraming salamat kapuso sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling sandali ni Don Ricardo, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat at ang tamis ng kanyang pamamaalam, sapagkat ang bawat kwento, para sa akin, ay may pinaghuhugutang katotohanan. Maaring isang alaala, isang pangarap, o isang panalangin na sana'y mayroong mga luz sa mundo na handang maging liwanag sa gitna ng dilim. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa na kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang usbungan ng bagong buhay. Ito ay tungkol sa kapatawaran, lalo na ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-ibig na kayang maging isang maliit na kandila sa pinakamadilim na gabi. Ngunit bago tayo magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Para sa iyo, kapuso, kaya mo bang patawarin ang isang taong labis na nagkasala sa iyo para sa sarili mong kapayapaan? Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa ating komunidad. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.